One Hot Night with the Billionaire. 1,000,000 kapalit ang puri ng dalaga para lang mapaopera ang kanyang ina. Bumuntong hininga si Sofia bago pumasok sa karinderya kung saan napagkasunduan nilang magkita ni Dayan. Mula sa maraming tao na nakaupo, tabala sa pagkain, hinanap ito ng kanyang mata. Nang mamataan niya ito nakaupo sa isang silid, dumiretso agad siya ng lakad papunta rito. Sa wakas, nakarating ka rin. Ani Dayan sa masiglang boses. As usual, wala pa rin itong minagbago. Dahil noong high school pa lamang sila, ay para na talaga ito nakainom ng 10 pirasong Enervon. Hindi niya ito kaibigan. Naging kaklase niya lang ito simula first year hanggang second year. Kaya kilalang kilala niya ang personalidad ng babae. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na sa trabahong inaalok ko? Nakangadi pa nitong tanong sa kanya at mukhang positibo lang ang gustong marinig ng sagot. Kaya naman, nilunok na niya ang natitira pang pride at dignidad. Ito na lamang kasi ang alam niyang makakatulong sa problema niya kaya wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Nakita niya kasi ito nang minsang madaan ng isang bar. Maikli ang palda at revealing ang suot na damit. Malaki ang bilog ni hikaw at putok na putok ang makeup. Medyo magulo ang buhok nito at may hit-hit na sigarilyo habang may nguya na bubblegum. Noong araw ding iyon ay natanggal si Sophie sa trabaho dahil nalulugi na ang grocery store ng Chinese niyang amo. Hindi na raw sila kaya pang pasahurin gayong marami ang empleyado. Sa kadesperadahan niyang magkapera ay nalapitan niya si Dayan para magtanong kung may maiaalok ba itong trabaho kahit pagiging waitress lang. Sa natapos kasi nilang pag-aaral na second year high school lang ay walang malalaking kumpanya ang tumatanggap sa kanila dahil hindi sila college graduate. Kaya naman ay pikit-matang pinasok ni Dayan ang trabaho sa isang bar hanggang sa makasanay na nito. Kung tutuusin ay para sila ng kapalaran ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip ni Sophia na magbenta ng laman. Iyon ang inalok ni Dayan sa kanya na trabaho kaya tinanggihan niya. Ngunit nang atakihin sa puso ang nanay niya at lumaki ang gastusin sa bawat araw na nalalagi sa hospital ay nagbagong isip niya. Kung saan-saan na rin kasi siya nangutang ng pera para makaipon ng pang-paopera at maging kay Dayan ay nakautang na rin siya. Muli pa itong nag-alok na trabaho at nanaig talaga ang kadesperadahan niya dahil isang gabi lang naman may mangyayari. Huwag ka mag-alala my dear friend, isang gabi lang naman and boom! Mababayaran mo ng lahat ng utang mo at ang bills niyo sa ospital. Mapapa-opera mo na rin ang nanay mo. Gumisi si Dayan at nagtaas baba ang kilay. Big time ang kliyenteng ito. Tiba-tiba talaga tayo rito. Hindi ka nalugi. Biruin mo, magabayad siya ng 1,000,000 para lang sa isang gabi. Huminga si Sofia ng malalim bago sumagot. Sige, pumapayag na ako. Good. Tatawagan ko na si Madam Esther nang ma-close niya na ang deal para mamaya. Habang inaayusan siya ni Dayan sa locker room, ay pinagpapuwisan na ang mga kamay niya dahil sa kaba. Pumikit ka na lang at magtiis kapag matanda ang kliyente. Ganon din ang ginagawa ko kapag nakaka-jackpot ako ng matandang mayaman eh. Mungkahin na Dayan na mukhang nakahalata sa pagiging tensyonada niya. Huwag mo na lang sigurong kapalan. Gusto kong maging natural lang. Nautal pang sambit niya. Alam niya namang hindi niya mapipili ang lalaki na makakabilis sa kanya. Hindi niya lang maiwasang gapangan ng kaba dahil first time niya. Hindi ka naman siguro virgin no? Tanong nito kaya napipilan siya. Ay, gaga ka. Eksaheradang ani Dayan nang hindi siya sumagot kaya mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Huwag ka na lang maingay. Kailangan ko na talaga ng pera. Pakiusap niya pa rito na nginiwian ito at pagkuhay tinanguan. Literal na tinitiis mo talaga, boba.
Ayaw na ayaw pa man din ng mga customer ang virgin, Diyos me. Hindi sila pumapatol kapag berhen pa ang babae. Mas gusto nila yung may mga experience sa kama. Pangaral pa nito. Hindi na bale, isang gabi lang naman. Tapos ang lahat. Hindi na kailangan malaman ng nanay niya sakali magtanong ito kung saan niya nakuha ang pera. Kung kinakailangan magsinungaling siya at kumuha ng mga palusot, ay gagawin niya. Nang matapos siyang ayusin ni Dayan, ay sinamahan siya nito sa labas ng bar para hintayin ang sasakyang susundo sa kanya. Relax ka lang. Huwag mong ipahalatang wala ka pang karanasan pagdating sa ganitong bagay. Dagdag pa nitong pangaral. Tumango lang siya dahil kaya na pa siya hindi mapakali sa sobrang kaba. Ni hindi niya alam kung anong gagawin kapag nakita niya na ito. Kailangan niya rin ba itong kausapin o kaya naman ay sayawan? Mariin siyang napailing. Basta, tawagan mo ako kapag nagkaroon ng problema. Payo ni Dayan na nginitian niya na lamang. Sa totoo lang ay mabait lang ang dalaga. Sobra na rin ang pasalamat niya rito dahil naintindihan nito ang kanyang sitwasyon. Nang dumating ang pulang kotse at pumarada ito sa harapan nila, lumabas ang isang lalaki at nagsalita. Sino sa inyo si Sofia Guevara? Malalim na boses at tanong ng lalaki. Isa yata itong bodyguard sa pisikal pa lang na pangangatawan. Nahirapan si Sofia sa paglunok dahil ginapangan siya ng takot. Siya po sir. Mahina siyang itinulak ni Dayan sa lalaki. Tauhan siya ng customer. Tumatangong wika pa ni Dayan dahil sa kanyang pag-aalangan. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa backseat at dahil nakamaikli at manipis siyang dress ay nakaramdam siya ng panalamig sa pinaghalong aircon ng kotse at sa kaba. Inayos niya ang dress dahil masyado nakikita ang kanyang dibdib. Gusto niyang yakapin ang sarili dahil pakiramdam niya ay nakahubad siya. Iyon kasi ang pinasuot sa kanya ni Madam Esther kahit na ayaw niya. Wala naman siyang choice kundi sumunod dahil ito ang masusunod. Nang makarating sila sa isang 5-star hotel, sinamahan siya ng dalawang lalaki papunta sa penthouse suite. Habang naglalakad ay binababa niya ang palda at iniaayos ang takip sa dibdib. Nang tumapat sila sa isang silid na pinagpapawisan ng kanyang noo, mahigpit niyang hinawakan ang pitaka na naglalaman ng cellphone at 100 piso. Nang kumutok ang isang lalaking nagkadid sa kanya, papasukin mo siya. Malamig at barito ng boses sa sagot ng lalaki sa loob. Nag-iilusyon ba siya o nagkamali lang ang dinig? Hindi kasi pang matanda ang boses nito. Pinabuksan siya ng pintuan ng bodyguard. Pagkatapos ay iniwanan siya roong nakatayo. Dahan-dahan at magaan siyang pumasok habang inililibot ang paningin sa malawak na kwarto. Sa sobrang kaba ni Sofia ay dahan-dahan niyang isinarado ang pinto na halos wala nang marinig na tunog. Madilim ang paligid ngunit kahit ganoon ay tumatagos sa bintana ang maliwanag na sinag ng buwan. Tanging lampshade na dilaw ang kulay lang ang nakabukas at hindi niya makita kung nasaan ang lalaki. Hindi ka ba nilalamig sa suot mo? Halos tumalon siya sa gulat na magsalita ito galing sa kanyang likod. Agad siyang lumingon para makaharap ito. Nanuyo ang lalamunan niya at nalaglag ang panga nang tuluyan niya itong masilayan. Mas lalo siyang nakaramdam ng panlalamig sa maririing tinig nito sa kanya. He's wearing a suit. Halatang kagagaling lang sa trabaho ng binata at hindi niya inaasahang ganito ito kagwapo at kaperpekto. Kumabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hindi maipaliwanag ng pakiramdam. Marin itong tumitig sa kanya mula ulo hanggang paa. Magkakrus ang kanyang mga baraso, tanda na nilalamig siya. Ilang hakbang ang ginawa ng binata upang makalapit sa kanya. Natuod siya sa kinatatayuan at muling dinagundong ng kaba. Heto na ba? May mangyayari na ba? Dahil wala siyang kaalam-alam sa maaaring mangyari,
ay pumikit na lamang siya ng mariin at hinintay ang kasunod nitong gagawin. Dalawang kondisyon ang gusto kong masunod bago tayo magsimula. Maotoridad nitong sabi na siya namang dahilan sa pagmulat ng kanyang mga mata. Don't you ever fall in love with me. At kapag natapos na ang gabing ito, hindi ka na dapat maghabol pa sa akin. Bakit? Wala sa sariling tanong niya. Kumunot ang noo ng binata kaya nataranta siya at mas nilinaw ang sinabi. I mean, bakit ako may inlove sa'yo? Bakit pa ako maghahabol? Tumaas ang sangkili nito at nagsalita. Maraming babae nagkakandara pa at naghahabol sa akin matapos may mangyari. They said they were pregnant and I am the father of the child. Ngunit lumalabas na hindi naman pala totoo. That's why, nagbabayad ako ng malaking halaga para hindi mangyari ang mga ganoong bagay. Malamig nitong paliwanag. Nga naman, wala namang kasing kapintas-pintas sa lalaki. No wonder, maraming kababaihang naghahabol dito. Ngunit hindi naman ito kailangan mangamba sa kanya dahil kaya niyang kalimutan ang gabing ito para sa pera. Napuna niya ring mayaman ang lalaki dahil nagwawaldas ito ng malalaking pera para lang sa isang gabing kaligayahan. Pera ang pinunta ko rito, hindi love life. Matapang niya pang sagot at depensa. Ngumisi ang lalaki. Well, let's see. Ganyan din ang paratang ng iba at sinasabi sa akin ng mga bayarang babaeng ikinakama ko. Nasaktan siya sa sinabi nito kaya hindi naman talaga siya ganoong klaseng babae. Ngunit hindi naman siya makapagreklamo dahil pinasok niya ang trabahong ito kaya malamang iisipin nitong isa nga siyang bayaran. Imbes na makipagtalo ay nilunok na lamang niya ang kanyang pride. Nang magsimula sila ay walang ibang ginawa sa Sofia kundi ang magpaubaya. Ngunit nang malaman ng lalaki na birhen pa siya ay naggalit ito at nag-alala. I'll double the payment. Kabayaran sa pagkuha ng puri mo. You need to stick to our agreement. Mariing anang lalaki at ikinatango niya. Pinigilan niya ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata dahil durog na durog ang kanyang dignidad nang dahil sa kahihiyan. Pinikit na lamang niya ang mga mata upang makatulog na. Akala niya ay aalis na agad ang lalaki ngunit naramdaman nito na tumabi ito sa kanya at niyakap siya. Hindi niya mawari kung kasama din ba iyon na dapat na mangyari, ngunit hindi na lamang siya nagsilita at hinayaan ito sa kanya. Nagising siya kinumagahan nang wala na ang lalaki sa tabi niya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya ngunit ano pa nga ba ang aasahan niya? Mabilis niyang hinanap ang pitaka na naglalaman ng cellphone at pera. Nasa bedside table iyon kasama ang iniwang sulat ng lalaki. Ipinapaalam sa kanyang nabayaran na nito ang 2 milyon sa kanyang amo. Pagkatapos niya mag-ayos sa banyo ay umalis na rin siya agad ng hotel para mabawasan ang kahihiyang nararamdaman. Hindi niya nga alam kung makakalimutan niya pa ba ang nangyari. Nang makauwi siya at makapagpalit ng desenteng damit, ay tinawagan niya agad si Dayan para makipagkita. Nahati na kasi ang pera at kukunin niya na lamang ito kay Dayan. Grabe, jackpot ka, Sofia! 2 milyon! Pahisterang sambit ng dalaga at ibinaba sa lamesa ang malaking bag na naglalaman ng pera. Dinoble niya ang bayad dahil nalaman niyang wala pa akong experience. Tsaka nga pala, hindi siya matanda. Siguro mga nasa 27 pa lang. Ang swerte mo. Gwapo ba? Masarap? Magaling bang kumiling? Natatawa at tumitiling pang-asar pa ng babae sa kanya. Napangiwi siya nang maalala na naman ang nangyari kagabi. Napasimangot na lamang siya at napailing dahil sa hiya. 1 buwan ang lumipas ay nabayaran na ni Sofia ang mga utang at mga bayarin sa ospital. Naoperahan na rin ang nanay niya at
bumubuti ang kalagayan. Nagpatuloy na rin siya sa paghahanap ng trabaho habang nagpapagaling ang kanyang ina. Lumipas pa ang 2 linggo nang makaramdam siya ng pagduduwal at pagkahilo. Hindi na sana niya papansinin dahil baka dala lang iyon ng labis na pagpupuyat. Ngunit nang himatayin siya sa gitna ng pag-a-apply ng trabaho, ay doon na niya ito sineryoso. Isinugod siya sa pinakamalapit na hospital at napag-alamang buntis siya. Mabuti na lamang at si Dayan ang una niyang nilapitan at nakaalam dahil baka kapag ang nanay niya ay baka muli itong atakihin sa puso kapag nalaman niya agad. Sa totoo lang, Sofia, ang tanga mo talaga. Bakit hindi ka gumamit ng contraceptive? Pangangaral ni Dayan habang naglalakad sa kanyang harapan ng pabalik-balik. Hindi ko naman kasi alam. Wala akong alam sa ganyan. Kung sana sinabi mo agad, edi sana hindi nagkakaganito. Pangangatwiran niya naman. O, anong plano mo? Ipapalaglag mo ba ang bata? Inisa tanong pa nito habang nakasimangot. Ang sama ko naman kung ganun. Walang kasalanan ng bata kaya paninindigan ko ito. Imbes na si Sofia pa kasi ang problema ay ang kaibigan niya pa. Nagulat din naman siya sa nalaman at wala siyang ideya kung kakayanin niya ba itong mag-isa. Ngunit mas lalong hindi niya naman pwedeng habulin ang ama nito dahil sa naging kasunduan nila. It's either hindi nito tatanggapin ang bata or worst, hindi ito maniniwala kaya mas mabuting itago niya na lamang para hindi nito malaman.